praise in our hearts. Be known in our praises, Lord. Hindi, Panginoon, may takal ka sa aming kalagitnaan. May takal ka sa aming mga buhay, Panginoon. As we gather, Lord, in this place, Panginoon, we draw near to you, Panginoon. So, Lord, draw near to us. Panahanan niyo, Panginoon, ang pagbubuhay ng iyong mga anak. Lord, you designed, Panginoon, ang gawain nito. For you want, Lord, to dwell in your people, Panginoon. Lord, in your presence, Panginoon, ang biyayang Panginoon sa aming kalinahan. Lord, yes, you are Lord. You are here as we acknowledge, Panginoon. At muli, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, tugutan niyo tunay, Panginoon, na kami ay makinig, makaranas, Panginoon, ng iyong pag-uusap. At sa tulong gabay niyo sa Espiritu, kami makaunawa ng tumugon, Panginoon. At muli, may takal kayo sa ating kalagitnaan. Espiritu Banal, kaya yung aming mga puso isip at lahat sa amin ay mahito namin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Salamat po marami. Huwag na namin natakita kung aming sakto namin ang kayo. Salamat sa Pagsiyak ng Jesus natin sa atin namin. Amen. For our scripture reading po, magbubukas po tayo sa Galatians 6, verses 7 to 10. Huwag ninyong linangin ang inyong sarili, hindi maaaring kayain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kailangan niya. Kung magtatanim para sa sarili niyo naman, hayaan mo ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang magtatanim para sa Espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng tatlong panahon tayo ay aanin kung hindi tayo susubok. Kaya nga basta may pagkakataon ay gawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Praise the Lord. Marahil nga hindi na nalilingid sa atin ang nangyaring wildfire sa LA. Na sinasabi ko, mahigit 13,000 hectares. Imagine, 13,000 hectares, sinasabi rin na ito ay 60 square miles, mahigit pa no, sa 15,000 hectares ang nilamon ng sulog. Sinasabi yan, isang hektarya ay mayroong 10,000 square meter. So, imagine. At prior to this wildfire, bago naganap itong wildfire, ay naganap ang 82nd Annual Golden Globe Awards. Kung saan po ay binibigyan parangal ang mga artista sa pelikula at telebisyon. Sa kalagitnaan ng programa, sa pangunguna ng host na si Nikki, I'm not sure kung tama ang basa o Glaser o Glaser, ay isang stand-up comedian ay gumawa ng ganitong pagbibiro. Kahit gusto bibiro, meron na siyang naunang ginawang pagbibiro. Na again, sa kalagitnaan ng programa, meaning meron ng mga tumanggap ng mga awards. At pinakita niya na doon sa mga nag-deliver ng acceptance speech, may mga kumilala o nagpasalamat at ang nangungunang pinasalamatan sa
sabi niya ay ang mga cast and crew. So yung siguro pero actors, actresses, and then yung mga crew sa pelikula. Then sumunod daw ay ang tatlong nanay. Siguro pinasalamatan ng awardee na pag-give ang nanay. And then, no, sa pang-apat na place ay si Mario Lopez, isa rin kilalang host. No? Nakapag-host na rin ito ng Miss Universe, sa boxing, etc. Pero bago kay Mario Lopez ay nabanggit ang Diyos. Ang sinasabi ng host, dagdag pa niya, God, creator of the universe, zero mention. No surprise in this godless town. So, doon sa mga tumanggap na ng mga awards, no, nagpasalamat, hindi nabanggit ang Diyos. Di minsan. At sabi niya, huwag na tayong magtaka. Dahil no, dito sa Beverly Hills, kung saan naganap po yung 82nd Annual Golden Globe Awards, ay sabi nga niya, this town is a godless town. Hindi kumikilala sa Diyos. And yes, if you will ask me, kung yung bang nangyaring malaking sunog sa LA ay kagagawan ng Diyos dahil nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos, I have no doubt it is. Yes, may mga nagsasabing, grabe naman kung ang Diyos ang naggumawa noon. Just because sa isang comedian host, naging isang tao ito, ganun ang ginawa niya. O pinasunog niya, o sinunog niya 15,000 hektarya. No, na 10,000 na kabahayan. No, ilan yung namatay. Just because merong isang comedian host, no, na nilabas papastangan o nag-blaspheme sa pangalan ng Diyos. Well, hindi po lang ito minsan nangyari. Hindi lang po ito kauna-unahan nangyari po no, sa Golden Globe Awards ang paglapastangan sa Diyos. In fact, no, if you watch the whole program, mga intermission number nila o special numbers, talagang blasphemy God. Talagang paglalapastangan sa Diyos. Here are some Hollywood stars no, na sa kanilang mga pananalita ay nilapastangan nila ang Diyos o nilapastangan nila ang Christian faith. Halimbawa, si Katie Griffin, ganito ang sabi niya, a lot of people come up here and they thank Jesus for the award. I want you to know that no one has less to do with this award than Jesus. Marami umakit dito, tumatanggap ng award, pinapasalamatan si Jesus. Itong award na tanggap ko, wala siyang ambag dito. Wala siyang may tulong dito. Then si Christian Bale, isa rin napakahusay na actor, isa siya gumalapin ng Batman, 2-time Golden Globe awardee and 1-time Academy awardee. Sabi niya, thank you, Satan, for giving me more inspiration on how to play this. I don't know kung anong movie itong Vice. Gumanap siya sa Vice itong movie ito. Hindi ko ito napanood. And then, si Captain America, si Chris Evans, gumanap na Lightyear. Remember yung Toy Story. Ito yung kanyang sagot sa tanong na whenever you do something about representation or diversity or whatever you sure, there is always pushback. How would you counter that? Gumanap siya ng Human Torch no, sa Fantastic Four, Captain America, and hindi ko alam kung ano pa yung mga kakaibang mga ginanapan niya. Ito kanyang sagot. Wow! I mean, the real truth is those people that are idiots. I mean, I think through history, you can see every time there's been social advancements as we wake up. I mean, the American story, the human story is one of constant social awakening and growth. And that's what makes us good. And then, you know, when that happens, there's always going to be people, so sino itong people na tinutukoy niya, who are afraid, they're unaware, and trying to hold on to what was before. But those people die of like dinosaurs. The tao na pag namatay, parang dinosaur lang. And so, you know, I think
The goal is to pay them no mind. Don't mind these people na believing life in afterlife. Merong Diyos, merong buhay na walang hanggan. Dapat ang bigyan natin sila ng walang pagpansin o natin isipin ang kanilang mga sinasabi. Rather, ito gawin natin. March forward and embrace the growth that makes us human. There's no God, there's no life after death. We will just die like dinosaur. So, goal lang natin, mabuhay tayo. And let us grow as human. They are mocking God over and over and over again. At hindi nga ba, itong tatlong una nating nabasa, especially yung kay Katie Griffin at maging kay Chris Evans, ay matulog itong tulog na salita ng libukan ni Sarah. Daniel chapter 4, that we read Daniel chapter 4, verse 29 to 33. Because ang 12 buwan mula ng ipaliwanag ni Daniel at panaginip, minsan namamasya ng hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, talagang dakila ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Wala siyang pagkilala sa Diyos. Wala siyang pagkilala na meron siya ay buhat sa Diyos. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit na nagsabi, Hari Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtataguyan ka sa parang at doon naninirahan kasama ng mga hayop. Kakainin ka ng damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang kilalanin mong nasa ilalim kapangyarihan ng kataas-taas ang Diyos ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niyang naisin. Nangyari agad kay Nebuchadnezzar at sinabi ng tinig, itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka, nabasa siya ng buhok, umaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Imagine, no? Great King Nebuchadnezzar, bumagsak sa ganitong kalagayan. Hindi 1 year, hindi 2 years, hindi pansamantala na, 3 years, 5 years, kundi talagang merong specific time. No? Because God wants people to see, I am in control. In 7 years, this man will suffer. At 7 taon siya tumanas ng ganito. After 7 years, ikilala niya ang Diyos. At ibinalik siya sa kanya kalagayan bilang hari. Matagal na pong ginagawa ito ng Golden Globe Awards na minamak ang Christianity, minamak si Lord. Look at this movie, The First Temptation of Christ. Dito, pinoportray nila si Jesus na isang gay, bakla. I don't know kung nasa Netflix pa rin ito. And then, hindi pa sila natuwa, gumawa pa sila ng part 2. The Last Hangover. Pinapakita nila dito na naghubog si Jesus. Kami naghubog, nag-inom, at yes, taking marijuana with Mary, his mother. At nakatanggap pa ng awards ito. I don't know kung sa Golden or sa Academy Award. Tumanggap sila ng award because of this picture. Ang sabi nung tumanggap, we thank you Jesus, because of you nakatanggap kami ng award. Pero how did they present Jesus ang movie na ito? So, kung kamay ito ni Lord, maybe kung nangyari sa LA, I believe so. Ang Diyos ng Biblia, God of wrath. Remember, sa panahon ni Noe, sa Egypt, sa Sodom and Gomorrah, hindi ginawa ng Diyos na nilunod niya ang tao at walo lang po ang niligtas niya dahil mayroong isang nagmaklang sa God. Hindi niya pinawalanan ng asupre ang Sodom at Gomorrah at walang naligtas kahit bata dahil mayroong isang nagpinakla o nakipagtalik sa kapwa lalaki. Hindi pinadala ng 10 salot
at nilulod sa Red Sea ang mga Ehipsyo dahil meron lang isang beses na nagmatigas na Paraon? No. Genesis chapter 6 verse 5, nakita ni Yahweh na laganap ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palagi nasa isip nito. Then, padala siya ng ulan, ng baha, at walang ligtas. Sa Egypt, makailang ulit tumanggi ang Paraon kay Moses. In Exodus chapter 7, verse 3, Exodus chapter 7, simula verse 3 hanggang 5, ngunit patitigasin ko ang puso ng Paraon. Ang Diyos ang isasalita kay Moses. At gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto, ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto, at ilalabas ko mula sa doon ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh, kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay, at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita. Yung bang naunang pagpapakita ni Lord ng kapangyarihan niya kay Paraon ay attempt lamang pagpapakasakali ng Diyos na mapapayag niya ang Paraon? No. Sa chapter 3 ng Genesis verse 19, alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya ginagamitan ng kamay na baka. So, hindi in order pakasakali para pag let's try, baka pumayag, padalang papakita mo to, ikaw na yung pungkod mo magiging ahas. Napakita mo to, yung river Nile, yung magiging dugo, baka sakaling pumayag. No? Alam ni Lord, hindi papayag ang Paraon. Alam ni Lord, na matigas sa ulo ng Paraon ito, at pinagtigas pa niya lalo. Again, chapter 3, verse 19 and 20, alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya ginagamitan ng kamay na bakal. Kaya paparusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkatapos papayagan niya kayong umalis. And so, pinatigas ni Lord lalo ang puso, ulo ng Paraon. Proverbs 29 verse 1. 29 verse 1. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Whoever stubbornly refuses to accept criticism will suddenly be destroyed beyond recovery. May pakisabi sa inyo na kayong matigas ang ulo. Pagkatapos ng maraming pagtutuwid, baka tayo ay paluin ng Lord na hindi na tayo makaka-recover. Remember yung mag-asawang Ananias at Sapphira? Hindi talaga naka-recover. Very sudden. Both of them died. You may say, Pastor, paano kung makabangon ulit? No, yung LA, mayayaman naman sila, makaisyo ng kanilang mga bahay. So, hindi yun sa Diyos. Hindi kamay ng Diyos gumawa noon. Well, I would say, kung hindi talaga sila nagsisi, there will be more. There will be more. Naigali ko lang yung insurance na yun. I don't know how insurance works, no? Pero bali 10,000 mahigit na mga bahay. Let's say, kalahati doon insured. Kawawa yung insurance company yun. So, sabay ng babayaran. Ang tanong paano kung pati yung insurance doon din nasubukan? So, going back sa wildfire sa LA, yes, may mga naligtas sa bahay. Aside dito, nag-viral pa nga, sinasabi, Christian daw ang may-ari. At maaari, no? Next slide. No? He prayed daw, to be safe. At ito, na-interview pa siya. Next. So, yan, no? So, maaaring legit na talagang Christian itong may-ari na ito. So, yeah, if you will ask, kaya ba gawin ito ng Diyos? Of course. Walang mahirap sa Panginoon. Pero may mga lumalabas na hindi daw yan may-ari. Meron daw, next slide. Si Sena daw ang may-ari niya. Alam niyo si Sena, di ba? Yung dating wrestler, may hindi na wrestler, kasi nasa Itbulaga na siya.
Sige natin, Toby, yan. Pagka tayo lumarami. So, nakita ko talaga. Meron din, no? Natupok naman yung buong bahay, next slide. Pero natira yung imahe ng Lady of Guadalupe. So, sa Diyos kaya yan? Kasi, nasunog yung bahay, pero yung image ni Mary of Guadalupe ay hindi nasira. Google na lang ninyo kung paano po nagsimula ang Lady of Guadalupe, no, sa Mexico. Merong tao nagpakita si Mayer sa kanya. So, nagkaroon itong libuto. So, sa Diyos ito, dahil hindi nasunog. At yes, meron din nag-declare na yung bahay na yun, ang may-ari ay Muslim. So, sa Diyos din sa kaya siya. Kaya mahirap po talaga maniwala agad. Po, diba, katulad yung bata, yung nag-gwardiya. Diba? So, judgment talaga tayo, ang sama niya, and then pinumabas naman, nakeso daw ang sindikato, then kalaunan, no, dapat tunahin, hindi daw talaga sindikato yung bata. So we have to be very, very careful talaga dahil napakabilis ng information, madali tayo, pag hindi natin maging malingat, madali tayo mag-react. No? Kaya di ba, slow to speak, slow to anger, quick to listen. Slow to speak, quick to listen, slow to anger. So, ano ba talaga? Let us not forget ang nangyari sa ating bansa. Next slide. Ilanda. Gano'ng karaming buhay ang namatay. And for sure, may mga Kristiyano doon. Gano'ng karaming bahay ang pinatapa. For sure, may mga bahay ng Kristiyano doon. At gaano karaming simbahan. No? Kung maalala ninyo, nagayuda rin tayo, tumulong tayo, no? Para sa mga Presbyterian churches sa Ormoc, sa mga lugar na kung saan po nangalasa ang Ilanda. So, to identify na Kristiyano yan kasi hindi nasunog sa gitna ng sunog, hindi yan talaga ang prueba. It could be, pero hindi yan generalized. Kami nagbagyo pero kami hindi. Kami ang Kristiyano, tapos yung kapitbahay mo, pastor, binagyo, tumaob ang bahay. Ano yung pastor, ano yung pastor? No? Hindi po yan ang basihan. O, yung simbahan ng Buddhist. Ito naman, ibay naman talaga ng simbahan ng Buddhist eh. Tapos yung simbahan ng Christian, tagpit-tagpit. Sako-sako pa. Kahit single number 1 lang, kaya naman talaga ito ba yan. So, sabihin na, hindi kayo kaya protektahan ng Diyos nyo. So, to say, ngayon ang pinaka-basihan, para masabing Christian o hindi. Ano sabi rin dito sa John 16:33? Next slide. Sinabi dito sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Katapos niya sabihin ng kapatayan niya, mga hirap na daranasin nila, pag-uusig ng daranasin nila dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Sinasabi ko sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit ibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Sabi ni Pastor John MacArthur, how a person handles trouble will reveal whether his faith is living or dead, genuine or imitation, saving or not saving. No? Kung paano ang tao daw magdala ng problema, humarap ng problema, humarap ng sakit, no? Can determine kung ang kanyang pananampalataya ay totoo o ba. And I strongly agree. Yes, this world is in trouble. May kaguluhan. Not because of God, but because of godlessness. Kawalan ng pagkilala sa Diyos. 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 4. Dapat mong malaman sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagtataas, mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob, at kapastangan sa Diyos. Kung nagtatanong yan na kailangan bang pumalang ng utang na loob sa magulang, basahin niyo ito.
at kapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puwi, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. This is what makes the world go. Godlessness. Napalitaan niyo marahil, di ba? Isang 8 taong gulang at 10 taong gulang na lalaki, lumahasa ng 6 na taong gulang na babae. Siguro magandang paalala rin sa atin, lalo na kung kayo may mga batang ganyang edad, pakibantayan niyo kung paano nila ginagamit ang kanilang mga cellphone. Dahil lahat ng maaaring mapanood, mapapanood natin. Kaya marami ng mga batang bastos ngayon. Kaya tuloy kung si Orteveros, kung ano-anong inaano na, tuturo sa school, 0 years old, turuan na daw ng masturbation. So how it can be useful sa ganitong mundo na nababatbat ng kasamaan? Here in our text tells us paano tayo mabubuhay na maging kagamit-gamit sa mundong ito na nababatbat ng karunungan dahil sa kasamaan ng tao. Again, sabi ng verse 7 to 8, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tiyain ng Diyos kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman, ay aani ng pagkabulok mula sa laman, ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Nasunod sa ako. Una, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Tingnan niyo po yung paglinlang saan manggagaling. Hindi sa ibang tao, within you. Sa sarili. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Why? No? Kasi kahit tayo Kristiyano na, tayo pa rin ay meron pa rin sinful in nature sa atin. And so, kung hindi natin ito iingatan, hindi natin ito babantayan, eh talagang malalaya tayo ng ating mismo mga sarili-sarili. Remember, sabi ng Jeremiah, ang puso ay mandaraya. Sabi ni Jesus, sa nagpapatuloy sa tao sa Matthew 15, ay hindi ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi kumapasok sa kanyang bibig, kundi ang lumalabas. Sabagat ang lumalabas sa kanyang bibig, hindi kumula sa kanyang puso. Puso na makasalanan. Kaya nga po napakahalaga po ang salita ng Diyos ay ating pong naririnig at pinagugulay-gulay. Kasi amen. Hindi kung anong nasa puso mo, sundin mo, kundi kung anong sinasabi ng salita ng Diyos ang sundin mo. And yes, Christians can be deceived. Maling-maling lang. Coming from within yourself or from outside. Luke chapter 21, sabi ni Jesus, verse 8, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maliligaw ni inuman. O sa dito, mga alagad, marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi ako ang Kristo at dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. 1 Corinthians chapter 6, masulatan niya mga mananampalataya sa Korinto. Yes, pasaway. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nagkipagtalit sa kapwa lalaki, kapwa babae, nagnanakaw, saking, naglalasing, naglalait ng kapwa o nagdaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Lukat, ano po nangyayari? Parami dumarami ang mga professing Christian
no, na tinatanggap na ang same-sex marriage, tinatanggap na no, yung kalayaan na pumili ka ng iyong gender, napakarami na. Bakit? Kasi pinapakinggan nila kanilang sarili, hindi ang salita ng Diyos. But they are professing they are believer. Narinig niyo yung message ni Pastor Ate, and then I quote nung aking sa. Sabi ni Vice Ganda, all religions, no, ay nanggagaling sa love. Talaga? So, yung Satan Church, love din yun. Ang sabi ni Jesus, magmahalan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Hindi gaya ng pag-ibig ng mundo. 2 Corinthians chapter 11, verse 3, "Ngunit nag-aalala ako, baka malason ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na naging lang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Jesus na pinapangaral na iba sa pinapangaral namin." Paano natin makikilala? Paano natin ma-identify na iba ang pinapangaral ng iba patungkol kay Jesus? If we don't know kung anong tunay na pinapangaral patungkol kay Jesus. Kaya talaga napakahalaga po ng sama ng palataya ay mayroong isang local church na pinangangalagaan ng pastor. Kung hindi po kami naging pastor because we just want to be a pastor at magkaroon kami ng mga follower, kundi ang pagkatawag ng pastor ay buhat sa Diyos. Kasi amin, it's from God. Kaya mahalaga po na tayo po ay nasa ilalim ng pagkakalaga ng pastor. Walang pastor na perfecto, for sure. James chapter 1 verse 16, "Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal." Again, mga believers ang kanyang kausap dito. Pero sabi ni Santiago, huwag kayong padaya. So ito ay utos na tayo'y maging maingat, na huwag tayong malinlang ng ating mga sarili, na tayo'y madaya mismo ng ating mga sarili. At yes, hindi natin madadaya, hindi natin malinlang ang Diyos. So dinadaya natin ang ating sarili kung pinapalagay natin na hindi namumunga ng anuman ng ating ginagawa, mabuti o masama. Again, let me repeat it again pa. So dinadaya natin ang ating sarili kung pinapalagay natin na hindi mamumunga ng anuman ang ating ginagawa, mabuti o masama. Sa mga unbelievers o not Christians, ang tawag nila dito, karma. Paniniwala ng Hinduism, ng Buddhism. Pero sa atin, paniniwala natin dito ay kataguman ng Diyos. Sa mga di mananampalataya, ang kaguluhan at kasamaan sa buhay na ito ay nagpapakita na walang Diyos. But for us believers, nangyayari sa mga bagay sa buhay na ito, o kasamaan sa buhay na ito, ay nagpapahayag na mayroong Diyos na nagsabi kung anong tinalim mo, siya mong aari. Nagsabi that you cannot mock me. Ang pagpapakasama ng tao at patuloy na pagpapakasama ng tao ay kapahayagan ng pagpaparusa ng Diyos. Remember, ang paraon. Pag binasa nyo, basahin nyo ulit ang Book of Exodus, no? If I can recall, pag Exodus chapter 3, pinahayag na nga, pinasa natin kanina, no? Na hindi naman talaga susunod sa akin yan. And then, Exodus chapter 7, pinatigas nito ng puso niya. Chapter 8, pinatigas nito ng puso niya. Chapter 9, pinatigas ang puso niya. Over and over again. 6 times, 7 times, naman mababasa natin mga salitang pinatigas lalo nilo ng puso ng tao. Yan po ay form o pagpaparusa ng Diyos. Di ba minsan may mga magulang, okay, hindi ka makinig sa akin, hayaan kita.
Pasakali yung karanasan mo magturo sa iyo. Kaya lang, napakahirap din sa magulang. May hindi magkatiwala mo sa karanasan. Salamat na lang na mayroong Diyos. Yan siya namin. Na pwede natin pagkatiwalang lahat. Kung ano pinalim ay aaningin ng tao dahil ang Diyos ay kapangyarihan, matuwid, at hindi malilintang. Remember si Jacob, kung paano niya nilintang ang kanyang tatay na si Isaac. Diba? Pagkakunsaba niya pa yung nanay niya, nasahin na lang ako yung Genesis chapter 27. Paano yung nakuha yung blessing. Diba? Remember, si Esau ay balbon, siya hindi. So, naglagay siya ng balbon-balbunan ng kanyang katawan. Dahil si Isaac that time, ay malabo lang mata. Yan ano nangyari kay Jacob. So, nilindang niya yung tatay niya, nalindang naman siya ni Laban. Remember? Mahal ko si Rachel. O sige, magtrabaho ka 7 years. Binigay sa kanya si Leah. Sakit ang kalooban ni Isaac dahil nalindang siya ni Jacob. Ano nangyari kay Jacob? Diba? Galing na lang yung sakit na nagdaman niya. Malaman niya ang kanyang anak na si Joseph. Ang pinakita ng kanyang mga kapatid. Si Joseph. Si Joseph ay patay na. Nilapan ng mga magabangis na hayop. Imagine nyo yung ipagkat kung yung sinabi ni Jacob doon nung moment na napalitaan na yun. So, ang kanyang tinanim na panginila, bumalik din sa kanya. Inanin niya. Hindi po yun karma. Yun ay pagtutuwid ng Diyos sa kanya. Yes, hindi naman lahat, no? Sabihin na natin na masamang nangyari sa ating buhay ay bunga ng ating mga kamalian. It could be kamalian ng ibang tao. It could be pagsubok sa atin. But, ibig ang saying ito ay bunga ng ating kamalian. What we should respond, what should be our response is tunay na pagsisisi. Minsan madalas, ang thinking natin, pag nagsisi tayo, expectation natin sa Lord, okay na Lord wala nang parusa, wala nang pagtutuwid. God sees our hearts at alam niya kung paano niya tayo tutuwirin. Remember si Paul, binigyan siya ni Lord ng sakit. Na he prayed 3 times, Lord, please, pagkalim mo ito. Pero hindi niya pinagkal. Kung sabi ni Paul, para hindi ako maging panalo. Maging mayabang. So, God's intention sa pagtutuwid sa atin, sa pagdidisiplin sa atin, it's all for our good. Again, hindi yan karma, hindi yan pagtutuwid ng Diyos. Again, if it is bunga ng ating kasalanan, dapat lang ang ating pagsisihan, talikuran, at hindi na gawin ang kasalanan na ito. Magbalik doon sa Diyos, sumunod sa kanyang kalooban. Verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Galatians chapter 6, huwag manghina, huwag panghinaan ng loob, huwag mag-discourage, na patuloy na gumawa ng mabuti. Opo, with all kasamaan na nangyayari sa mundo ito, with all kasamaan ng tao, tila nga diba parang nakaka-discourage gumawa ng mabuti. Gagawa ka ng mabuti, ang igaganti sa iyo, masama. Gagawa ka ng mabuti, habang marami nagpapakasama. Alala ko si Pastor Vega, sabi niya, ako nga Pastor, nagabang ako sa tamang sakayan. 30 minutes na ako, di ba ako nakakasakay? Nahalata ko, kaya pala ako nakakasakay. Pag dumarating sa akin, puno na yung mga sasakyan. Kasi doon sa may hindi sakayan mapaan ng daming tao, doon magsasakayan. Di ba na siya doon? Minsan, ang hirap gumawa ng mabuti. Kung ano pa yung mabuti, tila para yung panaagrabyado, tila yung hindi nare-reward, tila yung pang pinahihirapan. Pero sabi ni Lord, maniwala ka sa akin. Anong pinanin mo, kamanigin mo.
I am in control. I am in charge. Magtiwala ka sa akin. Gawin mo lang mabuti. Huwag kang panghinaan ng loob. Yes, we understand. Talagang hirap mabuhay sa mundo ito. Bisa nga, dyan lang sa sa may, the island. No, minsan, papasok kami. Minsan, gagawin ko, okay din sa guard, dire-diretso. Pero pag pinahinto, isip na ako ngayon sabihin ko, gusto ko makita bibisitahin ko si Pater Damaso, so, sir, may kasama ako mga senior citizen, gabi na pauwi na. Sige po isang beses lang po ito so lang ka. Isip ko, pwede pala rin. So, kasama ko sila mami, dali. Sir, nahihihi na ito isa. Senior diba? Gawin sa hirap. Tapos minsan babalatan ka po, ako naman napaka-okay mo naman. Hindi tayo okay. We are called to be perfect. Ano siya yamin? Nobody is perfect. We are not. Kaya ang Diyos natin talagang galing, hindi niya ibababa yung standard sa atin. Kasi pag binaba niya, in-over daw niya na ganito, anong tendency? Hihirit ulit tayo. Pwede makibaba ulit. That's our tendencies. Kaya salamat standard siya. Hindi katulad dating tao. Hindi sa case-to-case basis. So huwag tayong panghinaan ng paggawa ng mabuti dahil alam natin merong Diyos na nagsabi, tiyak anak. Kung ano tinagin ko, akin. Ang sinasabi ng governor ng LA, 3 months silang walang sulo. November, December, January, walang free fire daw sila. Then winter time pa daw sila ngayon. Pero nasulo ang 15 hektarya. Gumawa tayo ng mabuti, hindi dahil sa inaasahan nating kapalit o igaganti sa atin ng taong ginawa natin ng mabuti, kundi gawin natin ang mabuti para sa Diyos. At ang Diyos naman ang siyang magaganti sa ating ginawa as He promised. Hindi ako malimil nila kung ano pinanin mo, akin. Again, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Yun yung ginagawa ng mundo. Paano nire-resolve ang mga konflikt, mga kaguluhan? Toleration. Para walang away-away, kita tayo sa gitna. Para walang nag-discriminate, pagbigyan na natin sila. Pinagbigyan. Maayos ba? O lumala? Pag-aralan yung mga bansang legal ang same-sex marriage, legal ang SOGI, ano nangyari sa kanilang morality? Ano nangyari sa mga suicide case nila? Batas ng Diyos ang kailangan natin. Bagong puso na pumula sa Diyos. Tika ba yung blessing na natanggap mo? Hindi ba yung bunga ng ginawa mo mabuti? At minsan pa nga, hindi mo pa kayo na-expect, bigla yung dumarating, di ba? Hindi mo na-expect. Why? Tagal eh. Pero sabi ni Lord, ano tinanin mo? Remember si Cornelio? Sabi ng Biblia, di ba, napanalangin siya, nagkakawang gawa siya. Anong ginawa ng Lord? Pinadala si Peter. Siya, ang kanyang buksang bayan, ang pagiging mabuting balita, maligtas. Huwag po tayong maginawa sa paggawa ng mabuti dahil tapat ang Diyos, able ang Diyos na ipabunga ng anuman ang ating ginawa. Season or out of season, magulong mundo, hindi, wala na, hindi na uso hindi na uso gawang mabuti, hindi na-appreciate, ang na-appreciate ngayon. Kalokohan, di ba? Kaya nga, di ba, gusto mo lang mag-viral, sumaka ka lang sa Facebook. Gusto mong maging in, ganito gawin natin. Walang mangyayari sa iyo, hindi ka aasenso, kung magpapaka-Diyos ka dyan. Yun ang sigaw ng mundo. Pero sabi ni Lord, hey, huwag kang makinig sa kanila. I am just God, I will reward you, I am able, I am faithful,
Kung ano pinanin mo, aanihin mo. At yes, ang gantimpala, ang bunga, ay hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Amen? We will read that sa uling bahagi. Then verse 10, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sa lahat ng pagkakataon daw, gumawa tayo ng mabuti. Basta masama na ng mundo. Ungrateful lang marami. Wala pakiang maraming tao. Makasarili ng mga maraming tao. Pero sabi ni Lord, gumawa kayo ng mabuti. Sa bawat pagkakataon ng magawa kayo ng mabuti, gawin ninyo, lalo na sa kapatid sa pananampalataya. This is not to say na magpapaloko po tayo sa mga di mananampalataya. Because hindi po ganun. Kundi magpakita tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa kapatid natin sa Panginoon. Matthew chapter 5, Mateo kabanatang 5, 43-48. Narinig ninyong sinabi, si Jesus nagsasalita, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. 46. Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maningin ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa sa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga higit? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Still, ito ang kalooban ng Diyos kahit na mundo ito ay nababatak na ng maraming kasamaan. Huwag tayo maginawa sa paggawa ng mabuti. Sa lahat ng pagkakataon na pwede na makakagawa tayo ng mabuti, gawin natin sa lahat ng tao. Sabi, lalo na sa kapatid sa Panginoon. Remember, I used to cite it as an example. Pag binigyan mo yung kapitbahay mo ng dinuguan, tapos malapit lang din kayo yung kapatiran mo sa iyong bahay, bigyan mo rin ng dinuguan pero may kasamang puto. Kasi sabi, lalo na eh. Pero minsan, mas maigpit pa tayo sa kapwa natin Kristiyano kaysa sa hindi natin Kristiyano. Hindi natin kapananin. Pag sabi niyo yung kagabi, huwag ganun. Treat me special. Brother, sister mo sa Panginoon eh. Sabi nga, hindi mo lang ako kapuso, kapamilya, kapatid, kapwa tagalaki. Amen. To be useful, do good, do more. Lalo-lalo na sa kapatid mo sa Panginoon. And yes, gumawa tayo ng mga bagay na ikabi-build up ng pananampalataya ng isa't isa. At si Lord ang paparakalan. Remember our thing, we build one another, we build each other. We are not here kasi we are perfect. We're not here kasi perfect na tayo. We're here, yes, we are new creation. Can you say amen? At patuloy na pinapakit ng Panginoon. Naligtas tayo not because we are good, not because we are doing good, kundi niligtas tayo sa biyaya ng Diyos at upang maging doer of good. Remember sabi ng Efeso, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya wala may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So nauna yung pagliligtas para tayo maging tagagawa ng mabuti. Kasi amen? Hindi tayo gagawa ng mabuti para maligtas. At po, salamat sa Panginoon, hindi lang niya tayo niligtas para maging tagagawa ng mabuti. I-reward pa niya ang ating ginagawang mabuti.
sa buhay na ito, sa buhay na darating. As I said, here I will end 1 Timothy chapter 4. Unang Timoteo, kabanatang 4, kung may Bible kayo, you may open. 1 Timothy chapter 4, verse 8. Ay, pala. Sama-sama natin basahin. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroon din pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito, kundi sa buhay na natin. Wow! Niligtas na nga tayo kahit hindi tayo gumagawa ng mabuti, niligtas tayo upang hindi nagagawa ng mabuti, i-reward pa niya sa buhay na ito at sa buhay na darating. Kaya ito namin. Panginoong Diyos, salamat po ng marami. Tunay Lord, salamat na rin yung salita. Pero po Lord, magdidingin lang kami sa mundo, makikinig lang kami sa mundo. Kung hindi kami mag-discourage Lord, na magpatuloy sa paggawa ng mabuti, ay malilintan kami, Panginoon, at maakay sa paggawa ng masama. Salamat na riyan ang iyong salita. Salamat na riyan ang iyong Santong Espiritu. Salamat, Lord, na riyan, Panginoon, nawain ganito, Lord God, na pinagtitipon niyo kami. Hindi dahil kami mga perfecto, kundi upang kami magpalakasan, magpaalalahanan, magdamayan, Panginoon, mag-encourage sa isa't isa, patuloy sa paggawa ng mabuti. Nagbigay ng opportunity ng makagawa ng mabuti. Dahil po, Lord, ang gawang mabuti na nire-reward ko, Lord, ay hindi lamang ang mabuti namin ginagawa sa kapwa namin. Yes, Lord, sa kapatid namin, sa pananampalataya, dahil sinabi mo sa iyo salita, na kami gumawa ng mabuti, lalo na sa mga kapatid namin sa pananampalataya. Lord, salamat na meron kaming church na where we can use ang aming mga kakayahan para paglingkuran isa't isa, para sa kapatibay ng pananampalataya namin, Panginoon. Lord, salamat din sa lahat, Panginoon, na may katiyakan na lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ay hindi mawawalan ng kabuluhan dahil kayo ay Diyos na tapat. Ako po, napakamabiyaya, Panginoon, na reward mo sa magawa namin mabuti, ay hindi mo lang gagawin pala sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Ibigay kami ng tawad sa mga pagkakataon, Lord, na dadala kami ng discouragement, napapanalilit lang kami ang aming mga sarili-sarili, Panginoon, kaya kami nakakagawa ng mga kamalian. Lord, tawarin mo kami sa inyong biyaya, O God. Sabi o Diyos sa inyong kayo, sa aming mga tukso, kayo sa aming mga pagkakasala. At sa mga panahon, Lord, kami na naghihina, Panginoon, empowers us, O God. Nato po, Lord, ang mga salita mo'y lagi magpahayag sa aming mga tainat, sa aming mga puso, sa aming mga isip, na we may not sin against you, Lord. Salamat po ulit ng marami. Pagpalain niyo, Lord, ang aming mga pagtatanim. At tulutan niyo, Panginoon, ang magawa nga namin, O God, na sa lahat ng pagkakataon ng aming makagawa ng mabuti, ay aming samantalahin, lalo na ang paggawa ng mabuti sa aming kapatid sa mananampalataya. Kung ka namin dinadakila, in Jesus' name we pray. Amen. Ngayon na dapat sa